Kamotor, welcome to my channel. Good morning. Mag-CBT nga pala tayo ngayon. CBT, tapos check up ng flyball at saka belt. Umpisa na natin mga kamotor. Let's go! A few moments later. Ito nga pala mga gagamitin natin mga tools. Earrings. Phillips screw. Brush. At itong impact drive. With kasamang socket. At ating CBT. Linisin din natin mga kamotor to, yung filter. Tapos double check din natin yung flyball, tsaka belt. Ito sa atin mga kamotor, kapag pwede, kahit sarili natin motor, pwede natin linisin eh. Para hindi na tayo magbabayad ng mga mekaniko. Lalo't kapag yung nasa bahay tayo, walang ginagawa, day off natin, tayo na lang maglinis at madali lang naman. I-demo ko sa inyo kung paano maglinis ng motor mga kamotor. Buksan na natin muna ang filter, air filter. Pagbubukas ng filter, kailangan yan dahan-dahan lang rin ng pagbukas ng mga Phillips screw dahil madali silang ma-lost thread. Kaya kailangan pihit na katamtaman lang. Oh, dumi na. Dumi na sobra. Kaya kailangan ng palitan. Next, buksan naman natin to. Itong cover. 8 T-rings gamitin natin. Pag nagbabaklas nga pala tayo ng mga bolt nito, kailangan meron tayong lalagyan. So, napaka-importante ng lalagyan. Lalo sa mga tornilyo. Lalo kapag ikakabit na natin sila, mamaya may nawalang isang tornilyo, mahirap pa naman maghanap ng mga tornilyo nito kasi mga stock pa yan eh. Kaya kailangan meron tayong lalagyan. Ito, napaka-importante nito mga kamotor. Para meron tayong lalagyan ng mga bolt. Yan, natanggal na natin yung mga bolt sa gilid. Hugutin natin dahan-dahan ang side cover. Yan, daming dumi. Talagang kailangan na nga i-CBT to. Ang kapal na ng carbon nung gilid niya. Yung belt naman, okay pa naman. Kahit di na natin palitan yung belt, bago pa. Gagamitan natin ng impact drive, ratchet. Yan. $17 nga pala ang gagamitin natin sukat ng impact drive dyan, socket. Yan, 17. 17 mm. Pambukas. Ang pabukas pala niyan, papihit niyan pakaliwa.
Yung sa kabila naman, 19. Yan, ang pabukas din yan, pakaliwa. Yang lining. Ang pihit ng lining. Kaya napaka-importante, meron tayong impact drive, lalo yung socket na set siya. Kasi special tools kailangan yan. Yung washer na yun, napaka-importante yun. Itabi nyo yun. Kasi pag kinabit nyo na wala yung washer na yun, masisira yung pyesa ng motor nyo. Pati din dyan sa may flyball. Yan, may washer dyan. May washer na manipis. Kailangan itabi nyo rin yan. Yan. Kapal na ng carbon niya sa loob. Kailangan na talagang linisin. Inuhugot natin yung flyball niya. Pati yung lining. Yung lining okay pa naman. Marumi lang. Kailangan lang mabugahan. Yan, isi-CVT na natin. Yan, CVT nga pala, matapang ang amoy niya yan. Lalo't sa may mahihina yung baga. Kailangan dyan, merong cover yung ilong nyo. Para hindi nyo malanghap yung amoy ng CVT. Yan, bugaan natin yan mga panggilid niya. Para yung mga carbon na nakadikit, malusaw at matanggal siya. Yan, lalambot yung mga carbon na naipon dyan eh. Pag ginagamitan natin ng CVT cleaner. Tapos kiskisin natin ng brush. Yan. Yung iba kasing singit-singit niyan, hindi na makuha ng ano. Kaya kailangan brush ang gamitin natin pantanggal. Para pati yung mga gilid niya, yung mga singit-singit, matanggal yung mga carbon na namumuo. Tapos gagamitan natin ng CVT uli. Tapos bubugan natin ng ano yan, hangin. Yan. Para talagang malaglag yung mga carbon na makakapal. Napaka-importante, meron tayong pressure na hangin dyan sa ano, sa shop. Kasi ginagamit natin talaga yung panlinis. Yan, tapos punas-punasan natin ang basahan. Para malinis talaga. Pati yung lining, kailangan punas-punasan natin, bugahan natin ng mga hangin yung gilid-gilid niya, no? Nagtatalsikan yung mga carbon na pudpud na. Tapos punas-punas. Para pagkabit ng pyesa, hindi masisira yung bagong piyesang ikakabit natin. Ayan nga pala, lagyan nyo ng grasa yan. Kailangan may grasa yan para hindi masira agad yung bearing. Pag ikot kasi ng ikot yan, umiinit siya. Kaya minsan natutuyo yung grasa niya. Pag walang grasa yan, bakal sa bakal na yung magtatamaan. Yan, dyan na iingay yan, masisira na yung bearing nyo. Pati yung housing ng flyball, linisin nyo rin yan.
Tapos, tignan nyo rin yung flyball nyo kung pwede pa. Ito nga palang flyball, hindi na pantay yung pudpud niya. Kaya, obligado natin palitan. Yan, palit na yan. Try nga pala natin tong 16 grams. Subukan natin daw to. Request ng nagpapagawa. Ang 16 grams, malakas yata ang duluhan yan eh. Arangkada niya. Yan, buga-bugahan din natin yung housing ng flyball. Kailangan malinis na malinis din yan. Dahil yan, maraming napudpud na ano dyan eh, carbon. Yung mga napupudpud na flyball. Yan, kabit na natin. Yung mga washer niyan, napaka-importante. Kailangan kung saan nyo kinuha, doon nyo rin ikakabit. Tandaan nyo yan mga kamotor. Para hindi masira yung mga pyesa natin. Pagkakabit nga pala ng pan belt dyan, pisain nyo lang yan lining para pumasok yung belt. Yan, pigain nyo lang. Pag napiga nyo naman yan, kusa nang papasok yung belt eh. Tapos lagay nyo na yung belt tsaka yung flyball nya. Yan, yung housing ng flyball. Para mas madali nyong maikabit yung belt nya. Tapos lagay nyo na yung mga washer na pinagkuhanan nyo ng washer. Tapos nut. Yan, punas-punas. Kakabit na rin natin yung cover ng lining, pati mga bolt nya. Ang pahigpit nga pala niyan, ratchet niyan, pakanan. Puros pakanan na yan pag pahigpit. Kabit na uli yung filter. Tapos kabit na rin natin yung dyan. Linisin muna pala din natin yung cover ng panggilid bago natin ikabit. Yan, buga-bugahan din natin ang hangin niyang cover dahil marami rin namumuong carbon dyan eh. Pati yan lagyan nyo rin ng grasa yun. Yung bearing do sa cover para hindi agad iingay. Side bearing niya. Yan, kabit na natin. Pagkakabit ng bolt nga pala niyan, yung sa gitna lang ang mahaba niyan. Yung mga gilid niya, pare-parehas na ang sukat niyang bolt niyan, kaya hindi kayo maliligaw. Hindi kagaya ng Honda Click. Pag nagbukas kayo ng panggilid, iba-iba yung sukat ng haba ng bolt niya. Kaya dapat yan, kung saan nyo kinuha yung bolt, itabi nyo lang para hindi kayo maliligaw kung saan dapat ikakabit. At ang paghihigpit nga pala niyan, lubog nyo muna yung ulo ng mga bolt. Tapos saka nyo higpitan ng sabay-sabay. Pag higpit nyo sa kataas, higpit sa baba, higpit sa kanan, tsaka kaliwa. Para hindi mabasag yung cover natin dyan. Yan, kabit na natin yung mga bolt niya sa pang-ilalim.
Tapos sabay-sabay natin higpitan yan. Sabay-sabay nating higpitan yung mga bolt. Pakanan din nga palang higpit ng mga bolt niyan. Pagpahigpit na siya. Kapag pabukas naman, pakaliwa. Yan, pag double check nyo yung mga higpit ng bolt nyo, baka may malagpasang kayo na bolt na hindi na higpitan. Malalaglag yun. Baka isisi pa sa inyo ng customer yung bolt niya kaya nalaglag dahil hindi na higpitan. Kaya i-double check na lang natin mga kamotor para safety. Okay na kamotor, mahigpit na lahat. Hanggang dito na lang vlog ko kamotor. Sana lagi nyo subaybayan vlog ko.